milyon pesos. Kahit sabihin sobrang lakas nyo ng sumweldo, sobrang lakas nyo ng sumweldo kahit ano na, yung sweldo nyo na isang milyon kada buwan. Ilang taon pa rin mo ang gugulin bago nyo makulit na ng malaking halaga. Pero itong mga congressman na ito, parang ang pinag-uusapan natin dito, yung mga ribuang malalaking malita, naglalaman ang 45 million kada isa. At ang dinideliver mo, di umano sa bahay ni Zaldico, ito si Martin Romualdez, 30 mahigit 6 na po, ganun mo karami. Sabihin naman natin, ano na tayo, magpaka-extreme na tayo. Sumusweldo ka na ng 1 milyon kada buwan. Yung 45 million, gugugul pa yun ng ilang taon bago nyo mapubuan yung isang malita. Hindi mo yung mga kababayan, hindi ko alam kung ano trabaho ng mga may-ari ka ng business, no? 45 million kada, 5.1 million kada buwan ang kita mo. Diba? Sila mo, isang hakaban lang ng basura nila yung mga kababayan. Kaya talagang mapapakalo mo kayo kung gaano napakaraming pera at kailangan nitong mga walang yung politiko na ito. Libre ka kasi, talaga lang yan. Wala naman masalusunod ng Supreme Court yan. Oo, parang maritisyon pa. Hindi naman kumagala ng Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napakalakas sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinagtag ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, Pasensya na natin din. kasi kung tayo ay nasa eskwela, lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Di ba, Nelson? Si Nelson ang pinaka-gusto niya yung filling the blanks. Pagkakatalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Nelson makakaya hindi na. Hindi ko pilit ang last name. Gusto ko yung ABC. Hindi mo may pattern, BBC, CD, hindi ganun. Gusto ko exam. Pilit ang last sa'yo yan. Mahirap yan. Siya doon ang talino. Hindi mo tipulyo. Pares ka lang si Sanjay. Yan kasi yung ano eh. Pero mas madali yung mas madali Kasi pagsisimulan nila, sila yung magsisimulan ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasagot ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin mo, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio ganito. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yun, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Sila yung Department of Agriculture. Ikaw naman, DND. Merong lahat ng DND, operations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka transparent. Ngayon, dahil ngayon lang ako naging senator, hindi ko naman alam kung kasama ko sa bahay mo, hindi. Nung ako'y nandun sa baba. Nasa kamara kayo. Ginawa lang kami props. Pinakain kayo naman, pinakain ng marami. Hindi madami na naman kung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung ano na, sinasama nila ako, ayaw ko na ako sumama. Kaya ko yun na lang. Kasi hindi na nag-usap-usap sila. Ang pinakahuli nito yung barka. Ang resulta ng barka, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ay nang nung ang isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binamot mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa Baika. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating secretary,
Manuel Bonoan. Sabi niya, yung allocable 450p. Isipin mo malaki yun, ha? Yung leadership 100p. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400p. So maiinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senador. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring mag-tis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung balik kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung net. Gaya na yun, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion. Oo. Ang hinihinging budget. Opo. Nag-bicam na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oo. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oo. Hindi naman nababago yung kahilingan nila sila, di ba? Nandun na, merong magsasakripisyo nga doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin yung 400 pesos. Kasi tanggalin natin ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle eh. Okay. So, hindi ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba, nung ginagawa yung net, kinonsulta ka ba? Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang gaan, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate. Opo. Wala po kapangyarihan sa House of Representatives. Oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng injection or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin. Wala na pong injection, wala na amendment, at least sa panig ng mga senador. So, ibig sabihin po, di wala kayong allotment, allocable, Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, programa, di ba? wala na. Aalisin na po nila. Parang maging transparent, para ngayon walang masabi, parang walang nag-aaway-aaway, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan, ito po sa insertion eh. Halimbawa, nung ako ay bata pa, karaniwan, pag bata ka, magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo. Opo naman, hindi ba iwasan yan? Kamukha nun. Meron kaming malit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pag-awayan. Tinalo niya. Wala na kaming pag-awayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intriga, wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa kung para sa akin, kasobrahan lang yun eh. No, teka, parang Ang insertion, paano mangyayari yung kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? yun ang inaaral ng lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. O ngayon, Ayusin na lang yung NEP, ano? ayusin na lang. Sana, Pinakamag- sana pa lang, mag-insert na kayo. Pagdating sa mga congressman na matatakaw, sana pa lang, ayusin nyo na. Singitan nyo na ng kung ano-ano. Ganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo noon. Magbawasan pa tayo. Ito, 6.7. Eh pala nakasaksak pala dun yung ano yung ano eh. Sabi nyo nga po, cholesterol yun. Oo nga pala eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantiga. Tignan na natin. Halimbawa yung 6.7. Din. Magalis tayo ng 1 trillion. 6.7. Wala naman kasi tapos natin eh. Yung allotment lang ng sports yun. Wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, cholesterol. Teka. Pero paano kala niyo yan sa... Ang tinutukoy yung cholesterol na ito ni Senator Dante Marcoleta, halimbawa, meron mo kayong biniling bumili kayo yung sa
Senate, yung mouse na ito, itong mouse na to, nakikita niyo ito mga kababayan, yan. Itong mouse na to, ito na lang mic na to, itong mic na to. Senate, nagkakalaga lang mo ito ng sa totoong buhay, nagkakalaga lang mo ng 10 piso. Let's say 10 piso. Senate, gagawin mo itong 30 pesos. Gagawin 30 pesos. Yung sobrang 20 pesos, yung ang tinutubo, yung ang kolesterol, kasi siya matawag yung mga kulit. Hindi na pag-uusapan sa plenaryo, hindi na pag-uusapan sa BICAM, nakasaksak na doon pa lang sa National Expenditure Program, yung kolesterol na 20 pesos dito, para dito sa mic ano. Ang original na presyo, 10 piso. Pero dahil maraming matatao na congressman, nakausap na nila yung mga nag-aaring mga gumagawa ng net dyan sa Malacanang, ilang imbis na ilagay nila 10 piso, ilalagay nila ito 30 pesos. Ngayon, yung mga congressman na yun, sila din ang maging supplier ng mic na to. Kagaya ng iskandalo na inilabas nitong si BP Sara na kung saan, sangkot din po pala, yung Sunwest na yan, doon sa mga iskandalo, ay yung mga laptop scandal, dyan sa Department of Education, yung mga outdated na mga laptop na